Maingay ang villa, pero sa pandinig ni Vong, parang musika ang lahat. Ilang buwan din niyang pinagpaguran ng pelikulang yon. Puyat, away sa production, budget problems, script revisions na parang walang katapusan. Kaya ngayong gabi, gusto niya lang huminga, magdiwang at uminom. "Direktor!" Sigaw ng isa niyang kaibigan habang itinataas ang baso. "Sa susunod na award-winning ang film mo." Napatawa si Vong. "Huwag muna. Gusto ko munang matulog ng 1 linggo." Umalingaw-ngaw ang tawanan. May kumalabit sa balikat niya. Yumakap at nag-selfie. Paulit-ulit siyang kinamayan ng mga taong proud sa kanya. Nakakagaan sa dibdib, pero sa gitna ng saya, may kung anong pagod na nakabaon pa rin sa kanyang katawan. Kaya sandali siyang tumakas. Lumabas siya sa main hall at naglakad papunta sa mas tahimik na bahagi ng villa. Doon sa may malaking bintana na tanawang pool, may piano na halos dekorasyon lang sa mga ganoong party. Kadalasan, walang pumapansin. Pero ngayong gabi, may tumugtog. Napahinto si Vong. Hindi siya eksperto sa classical pieces, pero alam niyang magaling ang tumutugtog. May emosyon, lambing, at may lungkot na hindi niya maipaliwanag. Nakita ni Vong ang isang babae na nakaupo sa piano bench. Bahagyang nakatagilid ang ulo habang nakapikit. At parang kinakausap ang bawat nota. Simple lang ang suot. Isang dress na hindi naman bongga, pero parang sakto lang sa dalaga. Hindi niya ito kilala. Sigurado siya. Nakaikot na ang paningin niya sa mga bisita kanina. Karamihan ay kaibigan, artista, producers, kakilala sa industriya. Pero ang babaeng yon, bago sa kanya. Hindi niya namalayang napalapit na siya. Parang hinihila siya ng musika. Nang matapos ang piyesa, dahan-dahang bumukas ang mga mata ng babae at doon sila nagkatitigan. Para siyang tinamaan ng kung ano. Ngumiti lang ang dalaga at bahagyang nahiya. "Sorry, hindi ko napigilan." "Bakit ka nagsasorry?" tanong niya. "Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa party ko." Napatawa ito. "Grabe naman." Hindi kita kilala." Diretso niyang sabi. Nakakapagtanong pa kahit medyo lasing na. "Alam ko ang lahat ng bisita ko. Ikaw lang ang hindi." "Multo ako," sagot nito agad. Natawa naman siya. "Talaga?" Nagpakita lang ako kasi may libreng alak." Mas lalong napangiti si Vong sa kalokohan nito. So friendly ghost ka?" "Depende kung sino ang kausap." Napailing siya habang nakangiti. Medyo umiikot na ang mundo niya. Ramdam na niya ang tama ng alak sa sistema. Pero malinaw pa rin ang isang bagay na ayaw niyang umalis sa tabi nito. Anong pangalan mo?" tanong ni Vong. Nag-isip ito at kunwari seryoso. "Pugita Consuela Banana Hammock." Napabuga siya ng tawa. "Alam kong hindi mo totoong pangalan yan." Natawa ang dalaga na halatang lasing na rin. "Dapat alam mo kung sino ako. Ako ang may-ari ng multo na villa na to." Napatitig si Vong. "Hindi mo pa rin sasabihin ang pangalan mo?" Hindi masaya kung alam mo agad. At doon nagsimula ang usapan nila ng walang direksyon. Kung ano-ano ang napag-usapan nila. Tawang-tawa siya sa bawat sagot nito. Ang bilis nitong mag-isip, ang gaan nitong kausap, at sa bawat segundo, mas lumalapit siya. Hindi niya namalayan na halos dikit na ang mga tuhod nila. Na masyado na siyang nakatingin sa labi nito kapag nagsasalita. Na ang ingay ng party sa likod nila ay parang unti-unting nawawala. "Lasing ka na," sabi ng babae habang nakangiti. "Kaunti lang," sagot ni Vong. "Ikaw?" "Medyo, pero kaya pa naman." "Tingin ko hindi," bulong niya. Tinaasan siya ng kilay nito. Bakit?" Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay bahagya siyang yumuko. Naramdaman niya ang init ng hininga nito na amoy alak. Hindi na niya napigilang idampi ang mga labi. Saglit lang dapat yon, pero hindi umatras ang babae. Sa halip, tumugon pa ito sa kanya. Parang sumabog ang mundo ni Vong sa katahimikan. Wala siyang marinig kundi tibok ng puso niya.
at bawat pagdampi ng kanilang mga labi. Ang kamay niya ay kusa ng napahawak sa pader sa likod nito. Binilanggo sila sa maliit na espasyo sa madilim na sulok. Para siyang nananaginip. "Anong pangalan mo?" tanong ni Vong. Ngumisi naman ang dalaga. "Alimasag." Muling natawa si Vong at naglapat muli ang kanilang mga labi. Naramdaman niya ang mga daliri ng babae na kumapit sa balikat niya. Parang ayaw din itong kumalas. At sa sandaling yon, wala ng pelikula, wala ng party, wala ng mundo. Parang sila lang dalawa ang mahalaga. "Halika, lapit ka sa akin." Mahinang bulong ni Vong. Hihilahin na sana niya ito papalapit, papunta sa hallway na alam niyang may mga kwarto, nang may sumigaw mula sa labas. "Vong, nasaan ka?" Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Napaatras naman ang dalaga. Nagkatinginan sila, pareho silang hinihingal. Parehong nagising mula sa kung anong ulap ang bumalot sa kanila. At bigla, tinulak siya ng babae. Mali. Bago pa siya makapagsalita, tumakbo na ito palabas ng kwarto. "Hey, miss, wait!" Lumabas siya sa hallway. Nilingon ang kaliwat kanan. Wala na ito at hindi niya na makita pa. Naiwan siyang nakatayo roon, hinahabol ang hininga. Hinawakan niya ang kanyang labi na parang may bakas pa rin ng halik nito. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi niya alam kung sino ito. Pero sigurado siya na hindi yon ang huli nilang pagkikita. Kinabukasan, pagkatapos ng party, matagal na nakatitig si Vong sa kisame. Napapikit siya ng mariin. "Hindi pwede. Hindi yun totoo. Panaginip ba yun?" Bumangon si Vong at dumiretso sa kusina. Uminom ng tubig diretso sa bote at parang sinusubukang lunurin ang alaala. Pero habang lumalamig ang tubig sa lalamunan niya, mas lalong luminaw ang memorya. "Bakit hindi ko makalimutan ang babaeng yun? Nararamdaman ko pa rin." Napahaplos si Vong sa kanyang mga labi. Ang kamay nito sa balikat niya. Ang init ng katawan nito sa pagitan nila. Ang paraan ng pagtawa nito bago sila maghalikan. Napabuntong hininga siya at umiling. "Lasing ka lang, kaya hindi mo makalimutan." Hindi niya tinanong ang mga kaibigan niya. Hindi niya chinek ang guest list. Ayaw niyang gawing totoo ang isang bagay na baka katang-isip lang ng alak at pagod. At habang tumatagal ang araw, unti-unti niyang itinulak ang alaala sa likod ng isip niya. Lumipas ang mga buwan, naging abala ulit si Vong sa trabaho. Sa dami ng deadlines at meetings, halos hindi na siya nagkaroon ng oras mag-isip ng kung ano-ano. Kaya nang yayain siya ng ate niya isang hapon, hindi siya agad tumutol. "May art exhibit," sabi ng ate niya habang nagmamaneho. "Support natin yung bagong friend ko. Bata pa pero ang galing." "Hindi ako marunong tumingin ng art," sagot niya rito. "Hindi naman kailangan marunong. Tumayo ka lang, tumingin ka, tumango ka minsan. Enough na yon. Saka maganda sa bahay mo na may painting. Subukan mong bumili." Napatawa na lang si Vong. Pagdating nila sa gallery, sinalubong siya ng tahimik at pagiging elegante ng lugar. May mga taong nakaayos, hawak ang wine glasses, nagbubulungan tungkol sa mga painting na para bang may exam. Naglakad siya sa gilid ng walang inaasahan. Hanggang sa mapatigil siya. "Siya yun. Hindi siya panaginip lang." "Ha?" Tanong ng kanyang kapatid pero hindi na rin naman nakapag-focus sa kanya. May isang painting na kakaiba. Isang babae sa gitna ng canvas. Nakapikit habang tila hinihila ng hangin ang buhok nito. At sa harap ng painting, nakita niya ang babaeng laman ng isip niya sa mga nakaraang buwan. Parang may kumalabit sa dibdib niya. Nakatayo ang babae, kausap ang dalawang bisita. Dahan-dahan siyang napalapit. At nang magtagpo ang mga mata nila, parang tumigil ang oras ni Vong. Lumapit ang ate niya. "Nadia, congratulations!" "Nadia ang pangalan niya," usal ni Vong habang nakangiti. Ngumiti si Nadia. "Thank you, Ate Mia. Salamat sa pagpunta." Hinila siya palapit ng ate niya.
Kapatid ko nga pala, this is Vong. Nag-abot sila ng kamay na pangiti sa kanya si Nadia. Nadia, sinong hindi makakakilala sa award-winning film director this year? Hindi niya napigilang tumawa. Thank you. Well, hi. Congrats. Ang galing ng exhibit. Ang ganda ng mga gawa mo. Salamat, sagot ni Nadia. I'm glad na gustuhan mo. Tinitigan niya ito, hinahanap ang kahit anong bakas ng pagkilala o pagkatanda sa mga ginawa nila noong gabing yon. Pero wala siyang nakita. Normal lang ang mukha nito na parang unang beses silang nagkita. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na makausap ito ng sila lang sa isang sulok ng gallery, hindi niya na napigilan. Naalala mo ba ako? Tanong ni Vong. Kumunot ang noo ni Nadia. Sorry, hindi. Dapat ba? Napatawa siya at medyo nasaktan doon. Baka nagkamali lang ako. May kamukha ka siguro. Maraming nagsasabi niyan, biro nito. Akala niya doon matatapos ang usapan. Pero biglang nagsalita si Nadia na parang biglang may naalala. Wait, sabi nito at tumitig sa mukha niya. Schoolmate kita dati. Napakurap naman siya. Talaga? Oo, sabi nito at bahagya pag natawa. Minor subject. Ikaw yung sikat sa school. Laging may dalang kamera. Natigilan si Vong. Ibang alaala ang alam niya. Noong panahong naglapat ang kanilang mga labi. Hindi yung matagal na palang nag-cruise ang landas nila. Hindi niya pa alam. Talaga? Bulong ni Vong. Tumango ito sa kanya. Hindi mo ko naaalala? Pinilit niyang halungkatin ang mga alaala. Classroom, mga estudyante, pero walang malinaw na mukha ang lumulutang. Hindi, pag-amin niya rito. Sorry. Okay lang, sabi ni Nadia habang nakangiti pa rin. Hindi naman ako sikat noon. Tahimik lang ako sa likod. Medyo nerdy din. Pinagmasdan niya ito. Paanong hindi niya naaalala? Kung gano'n na ito kaganda noon, imposibleng hindi niya napansin. Ang unfair, sabi na lang ni Vong. Bakit? Napanguso si Vong at gustong magpakita ng interes sa dalaga. Magkaklase pala tayo. Tapos ngayon lang kita na-appreciate. Napatawa naman ito. Late bloomer siguro ako? Imposible, sagot niya agad. Sigurado akong maganda ka na nun kahit sinasabi mong medyo nerdy ka. Saglit itong natahimik at parang hindi sanay sa direktang papuri. Tumingin ito sa isang painting at umiwas ng tingin. Salamat, mahina nitong sabi. Tahimik silang naglakad sa susunod na bahagi ng gallery. Paminsan-minsan may lumalapit kay Nadia para batiin ito. Pinapanood lang ni Vong kung paano ito ngumiti, kung paano ito magsalita tungkol sa art nito. Bago sila umalis, nasa labas na sila ng gallery. Huminga siya ng malalim. Pwede ba kitang yayain lumabas minsan? Napalingon si Nadia sa kanya at halatang nagulat. Date? Oo, sagot niya. Date. Tahimik lang ito ng ilang segundo. Nakita niya ang pagdadalawang isip sa mata nito. Akala niya itatanggi, pero dahan-dahan itong umiti. Okay, sabi ni Nadia. Makikipag-date ako sa'yo. Parang gumaan ang dibdib niya. Talaga? Tumango si Nadia. Talaga? Napatawa ang dalaga. Good, kasi kung tumanggi ka, magyayaya pa rin ako ulit. Ang kulit mo naman kung ganon, sabi nito habang nakangiti. Napatitig siya rito, namamangha si Vong sa ganda ng tawa nito. Maya-maya ay nagpalitan na sila ng numero. Habang pinapanood niya si Nadia, bumalik sa isip niya ang gabi ng party. Ang halik na pinagsaluhan nila sa dilim, hindi na maalala ni Nadia. Napasinghap si Vong. Bakit hindi niya maalala? Panaginip lang ba talaga yun? Nagsimula ang unang date nila. Nauna siyang dumating, halatang sobrang excited niya. Paulit-ulit niyang chinecheck ang oras sa relo. Hindi siya kinakabahan sa pelikula premieres. Hindi siya nanginginig sa interviews. Pero ngayong naghihintay siya sa isang babae, parang high school student ulit siya na hindi alam ang gagawin. Nang bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok si Nadia,
Parang tumigil ang mundo niya. Lumapit ito sa mesa. Sorry, late ba ako? Hindi, sagot niya agad. Maaga lang talaga ako. Sabi nito at mahinang tumawa. So, kasalanan mo pala? Napatawa rin siya. Oo, ako ang problema. Umupo si Nadia sa harap niya. Ilang segundo silang nagtitigan bago sabay na umiwas ng tingin at parehong natawa. Ang awkward, sabi ni Nadia. Hindi awkward. Masyado lang akong gwapo. Hindi mo kayanin. Mas lalo itong humalakhak. Ang funny mo pala. Dumating ang waiter. Umorder sila ng kung ano-ano at doon nagsimula ang mahabang usapan habang kumakain. Hindi niya napansin ang oras. Tumawa si Nadia at sa bawat tawa nito, parang may kumakalabit sa dibdib niya. Hindi niya namalayan na kinukunan na pala niya ito ng litrato. Vong, reklamo ni Nadia. Bakit mo ako pinipicturan? Maganda ka naman. Sorry, hindi ko mapigilan. Sagot ni Vong na parang normal na bagay lang yon. Sayang kung hindi. Namula si Nadia. Delete mo? Hindi. Vong, singhal nito. Memories to. Sabi niya sabay ngiti. Proof na nag-date tayo. Bahagyang napairap si Nadia. Ewan ko sa'yo. Romantiko, diba? Napailing ito pero nakangiti. Mula noon, naging habit niya na yon. Sa bawat date nila, lagi siyang may hawak na cellphone o camera. Kinukunan niya si Nadia habang tumatawa, habang naglalakad, habang nakasimangot kapag inaasar niya. Stop, sabi nito minsan habang tinatakpan ng mukha. Hindi ako prepared. Mas maganda ka kapag hindi prepared, sagot niya. Ang ganda-ganda mo kahit may kulangot ka sa mata. Anong kulangot sa mata? Malakas itong napahalakhak. Sinungaling ka? Tigilan mo na yan kapag ako pangit dyan sa kuha mo. Director ako. Marunong din ako sa photography. Kaya kong kumuha ng magandang shot. Walang pangit dito. At palagi yung nauuwi sa habulan, sa pagtulak at sa tawa na hindi mapigilan. Hindi nagtagal, nanligaw si Vong. Simple lang ang naging pag-amin niya. Dinala lang niya si Nadia sa studio niya isang gabi. May mga ilaw mula sa editing screens. Pinaupo niya ito sa couch. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Nadia. May ipapakita ako, sabi niya rito. Pinindot niya ang play, lumabas sa screen ang isang montage. Mga video at litrato ni Nadia. Yung unang date nila sa restaurant, ang pagtawa nito habang kumakain ng ice cream. Ang pagtatalo nila kung anong pelikula ang papanoorin. Ang simpleng sandali na nakatingin lang ito sa bintana ng kotse. Tahimik si Nadia habang nanonood. Nakahawak ang kamay sa dibdib nito at labis ang ngiti sa mga labi. Pagkatapos ng video, humarap siya rito. Pwede ba kitang ligawan ng seryoso? Tanong niya. Napakurap naman ito. Hindi ka pa ba nanliligaw sa mga ginawa mo? Gusto ko official, sabi niya rito. Gusto ko, alam mo na hindi lang to date-date. Gusto kita sa araw-araw. Tahimik lang ito ng ilang segundo. Akala niya itatanggi, pero ngumiti ito ng matamis. Okay. At doon nagsimula ang panliligaw na parang relasyon na rin. Hindi siya nagbago, mas lalo lang siyang naging makulit. Mas madalas siyang magpakita sa studio ni Nadia. May dalang pagkain, may dalang kape, at may dalang kung ano-ano. Huwag kang gagalaw, sabi ni Nadia habang hawak ang brush. Hindi ako estatwa, reklamo niya. Kaunti na lang, matatapos na tong painting ko. Niloloko mo ko, sabi ni Vong. Baka mukha pa akong unggoy dyan. Tumawa naman ito. Hindi, ano akala mo sa skills ko? Marunong ako nito, kaya matagal kasi maganda. Kaso, masyadong naiinip si Vong, kaya hindi nagtagal, kinuha niyang brush at pinahiran ito sa mukha. Vong, ano ba? Gulat na singhal ni Nadia at nilagyan din siya sa mukha. Agad siyang lumayo rito. Nagkagulo ang studio, pareho silang tawa ng tawa habang nagtataguan sa likod ng canvases. Vong, tumigil ka! Sigaw nito. Hindi pwede, pupunuin mo ako ng pintura. Sagot niya. Nauwi sila sa hingal at tawa.
Nakaupo sa sahig at napapaligiran ng makukulay na kalat. Tinitigan niya ito. May pintura sa pisngi nito na marahan niyang tinanggal. Bumangon siya at kinunan niya ito ng litrato. "Ang pangit ko," sabi nito. Hindi naman," sagot ni Vong. "Ito yung pinakamaganda. Kasi masaya ka, Nadia." Hindi nagtagal, naging girlfriend niya na si Nadia. Isang gabi lang, habang naglalakad sila sa tabi ng ilog, bigla niya itong tinanong. "Nadia, tayo na ba?" Napahinto ito. "Ano?" "Tayo na," ulit niya. "Girlfriend kita, boyfriend mo ako. Official." Tinitigan siya ni Nadia at nakita niya ang saya sa mga mata nito. "Akala ko tayo na, Vong." Mula noon, mas naging masaya ang mundo niya. Simple lang ang mga araw nila pero puno ng kaligayahan. Minsan nasa bahay lang sila, nanonood ng pelikula habang nakasandal si Nadia sa balikat niya. Kinukunan niya ito ng video habang natutulog. "Stop filming me," reklamo nito kapag nagigising. "Too late," sagot niya. "Saka gusto kong kinukunan ka palagi. Kapag wala ka sa tabi ko o pagod ako, pinapanood ko lang ang mga video at pictures mo. Gusto ko rin na maalalang masasayang alaala natin para hindi ko makalimutan." Minsan naman, nasa labas sila, kumakain ng street food. Alam niyang mayaman si Nadia. May pera na rin naman siya pero kung ikukumpara, mas mayaman si Nadia. Masanay ito sa mga mamahalin kaysa sa mga simple. Pero niyakap nito ang lahat ng hilig niya. May sauce sa labi ni Nadia. Agad niya itong kinuhanan ng larawan. "Vong," sabi nito. "Delete that." Siya na ang nagpunas ng bibig nito. "Ayoko, akin lang naman yun. Hindi ko naman ipapost. Huwag ka nang mainis. I love you." At sa tuwing pinipinta siya ni Nadia, nagiging tahimik siya. Nakaupo lang si Vong. Pinapanood kung paano gumagalaw ang kamay nito. Kung paano nagiging linya ang tingin nito sa kanya na parang binabasa siya. "Bakit mo ako gustong ipinta palagi?" tanong niya minsan. Hindi ito tumingin sa kanya. "Para maalala kita?" "Hindi naman ako mawawala. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Nandito lang ako. Siguro mabilis ang tingin mo pero ikaw nang nakikita ko na kasama ko hanggang dulo. Gusto ko tang pakasalan sa future." Napangiti si Nadia. "Then, I'm looking forward, Vong." Masaya ang mga sumunod na buwan. Yon ang pinakasimpleng paraan para ilarawan ni Vong ang relasyon nila ni Nadia. Gustong-gusto si Nadia ng pamilya niya. "Ang ganda mo naman," bungad agad ng nanay ni Vong. Namula si Nadia. "Ha po, thank you po." Tumawa ang ate ni Vong. "Sus, kung hindi dahil sa akin, hindi magiging kayo. Unang kita mo pa lang. Pinormahan mo na agad ng kaibigan ko." Napatawa si Nadia at doon na nagsimula ang tuloy-tuloy na usapan. Habang kumakain sila, nakikita ni Vong kung paano ito sumasabay sa kwento ng pamilya niya. Nakikinig, tumatawa sa corny jokes ng tatay niya. Tinutulungan ng nanay niyang magligpit kahit pinipigilan. "Ay nako," sabi ng nanay ni Vong habang naghuhugas ng pinggan. "Siya na ang gusto kong manugang." Nakita niyang namula si Nadia, pero hindi ito umalis sa tabi ng kanyang ina. Mas lalo pa itong tumawa. Sa kotse pa uwi, tahimik si Vong habang nagmamaneho. "Anong iniisip mo?" tanong ni Nadia. "Tinanggap ka nila agad." "Bakit? Ayaw mo?" Biro nito. "Gusto ko sobra. Gusto kong maayos ka sa pamilya ko." Inabot niya ang kamay nito at hinalikan. Akala ni Vong ganoon din ang mangyayari sa pamilya ni Nadia. Pero nagkamali siya. Kinabahan siya nung araw na ipakilala siya ni Nadia sa mga magulang nito. Hindi madalas kabahan si Vong. Sanay siya sa spotlight, pressure at judgment ng tao. Pero ibang pakiramdam kapag pamilya ng babaeng mahal niya ang kaharap. "Relax ka lang," sabi ni Nadia habang nasa kotse sila. Hindi naman sila nakakatakot. Subalit nang makarating sila sa bahay ng pamilya ni Nadia, may kakaibang bigat sa hangin. Maganda ang bahay at sa sala, naghihintay ang mama nito at ang lolo. "Ma," sabi ni Nadia.
Si Vong po, boyfriend ko. Ngumiti ang mama nito, pero hindi kasing init ng ngiti ng kanyang ina. Hello, nice to meet you. Nice to meet you po, sagot ni Vong. Nakipagkamay ang lolo ni Nadia. Mas mabigat ang titig nito at parang sinusukat siya. Maya-maya ay umupo na sila. Nagsimula ang usapan sa magagaan na tanong. Pero habang tumatagal, nararamdaman niya ang distansya. Hanggang sa biglang nagsalita ang mama ni Nadia. Kailan nga ulit uuwi si Marco? Tanong nito sa lolo. After 6 months pa yata, sagot ng matanda. Busy pa sa States. Nakita niyang napahigpit ang hawak ni Nadia sa baso. Excited na kaming makita siya, dagdag ng mama nito. Tagal na niyang wala. Close pa rin kayo ni Marco, di ba? Mama, babala ni Nadia. Ano? Inosente nitong tanong. Childhood friend mo siya, parang anak na nga ang turing ko sa kanya. Akala namin magiging kayo na pero hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kayo. Parang may malamig na bagay na bumagsak sa tiyan ni Vong. May gusto sila para kay Nadia at hindi siya yon. Hindi siya nagsalita, hindi niya alam kung ano ang tamang reaksyon. Ngumiti lang siya ng pilit. Mama, sabi ni Nadia ng mas mariin. Pwede ba? Ano? Ulit ng mama nito. Wala naman akong sinasabing masama. Mama, nandito po ang boyfriend ko. Wala pong something sa amin ni Marco. Ramdam ni Vong ang tibok ng puso niya. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin okay lang na naiintindihan niya. Pero bago pa siya makasingit, nagsalita na ang kanyang girlfriend. Hindi ko mahal si Marco, diretsyong sabi ni Nadia. Napatingin ng mama nito. Hindi naman namin sinasabing, pero iniisip niyo po na ganon, putol ni Nadia. Ever since na bata pa kami, laging may expectation, laging may biro na kami ang magkakatuluyan. At hindi yun fair. Hindi sa kanya, hindi sa akin, at lalong hindi kay Vong. Naramdaman niya ang pag-init ng dibdib na marinig ang pangalan niya sa bibig nito. Mahal ko po si Vong. Hindi namin gustong saktan ka, mahinang sabi ng ina ni Nadia. Nag-expect lang kami. Kayo ni Marco, sobrang close ninyo noon. Close pa rin naman po kami, sagot ni Nadia. Pero hanggang doon lang. Tumingin ang lolo nito kay Vong. Pasensya ka na. Hindi namin intensyon na ma-offend ka. Agad siyang umiling. Hindi po, naintindihan ko. Ngayon niyo lang po ako nakilala at maaring close siya sa tinutukoy ninyo. Kilala niyo kaya mas kampante po kayo. Pero sana bigyan niyo rin po ako ng chance na patunayan na magandang intensyon ko kay Nadia. At hindi ko po pahihirapan ang buhay niya. Masakit ng kaunti? Oo. Pero mas nangingibabaw ang respeto niya sa paraan ng pagtindig ni Nadia para sa kanya. Gusto lang namin ang ikabubuti ng apo ko, dagdag ng lolo nito. At kung ikaw ang nagpapasaya sa kanya, sapat na yun sa amin. Nakita niyang namuo ang luha sa mata ni Nadia. Ngumiti ito sa lolo at bahagyang hinawakan ang kamay nito. Thank you, lolo. Napatingin siya sa ina ni Nadia. Nakita niyang may munti itong ngiti sa mga labi. Hindi niya naman inaasahang matatanggap siya agad. Pero sapat na yon sa kanya. Gagawin ko po ang best ko para alagaan siya, sabi pa ni Vong. Tumingin si Nadia sa kanya at sa titig na yon, alam niyang sapat na ang lahat. Sa kotse pa uwi, tahimik sila sandali. Pagkatapos, biglang napatawa si Nadia. Yung pagod na tawa na may halong relief. Sorry, sabi ng girlfriend niya. Hindi ko akalaing ganun ang mangyayari. Napangiti siya. Okay lang, hindi ko rin naman inasahan na magugustuhan agad nila ako. Hindi okay, kontra nito. Nakakahiya, sana wala kang isiping iba. Mahal kita, ikaw lang. Si Marco, childhood friend ko lang siya na ka-close. Walang something special sa amin. Kampante na siya roon, hindi naman siya nag-aalala. Alam niya sa kanyang sarili na mahal niya si Nadia. Kahit sino pang lalaking malapit dito, hindi yon magiging banta sa kanya. Alam ni Vong na maaga pa.
Ilang buwan pa lang sila ni Nadia. Pero sa tuwing tinitingnan niya ito, wala na siyang nakikitang pagdududa. Palagi siyang sigurado. Kaya isang umaga, tumawag si Vong sa ate niya. Ate, samahan mo ko. Saan? Tanong nito. Nasa trabaho ko. Importanteng trabaho. Sagot niya. Mas importante sa trabaho mo. Gusto ko nang ikasal. Tahimik sa kabilang linya. Maya-maya ay biglang tumili ang ate niya. Buntis ba siya? Halos mapasigaw siya. Hindi, bakit? Kapag nakabuntis lang ba magpapakasal? Ano? Huminga siya ng malalim. Bibili ako ng singsing. Samahan mo ako. Hindi ako marunong pumili. Alam ko ng sukat ng daliri niya pero wala akong tiwala sa taste ko. Narinig niya na naman ang isang matinis na sigaw mula sa kanyang ate. Kinikilig ako. Nailayo niya ang cellphone. Ate, ang ingay mo. Nabibingi ako. Sorry. Tawang-tawa ito. Oh my God. Sure ka? Sigurado na. Sagot ni Vong sabay ngiti. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Natahimik ang ate niya. Nang magsalita ito ulit, malambot na ang boses. Okay, pupunta ako. Tutulungan kitang mamili ng singsing. Sa jewelry store, nanginginig ang kamay niya. Pinapanood niya ang mga singsing na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Bawat isa ay parang may sariling kwento. Pero may isang singsing na agad siyang napahinto. Simple, elegante, na parang si Nadia. Iyan, sabi ni Vong. Tinitigan siya ng ate niya. Sure ka? Tumango siya. Oo, yan na. Ang ganda. Sigurado akong bagay yan kay Nadia. Habang inilalagay sa kahon, ramdam niya ang tibok ng puso. Parang may bagong kabanata na naghihintay sa kanya. Sinundo niya si Nadia kinahapunan. Pagpasok pa lang nito sa kotse ay ngumiti agad ito. Saan tayo pupunta? Secret, sagot ni Vong sabay halik dito. Hindi ako sasama kung secret. Biro nito. Sige, uwi na tayo. Uy! Tumawa ito at hinampas ang braso niya. Fine, okay. Sasama naman ako sa'yo kahit saan ka pumunta. Habang nagmamaneho siya, palihim niyang hinawakan ang maliit na kahon sa bulsa niya. Bawat segundo, mas lumalakas ang kaba niya, pero mas nangingibabaw ang saya. Balak niya itong dalhin sa beach. Gusto niyang marinig ang alon habang lumuluhod siya. Gusto niyang ang unang saksi ng proposal niya ay ang dagat. Bakit tahimik ka? Tanong ni Nadia. Iniisip ko kung anong kakainin natin. Sagot na lang ni Vong. Sinungaling ka? Sabi nito habang nakangiti. May surprise ka ba sa akin? Napasimangot siya. Wala. Huwag kang basag trip. Tumawa itong muli at sumandal sa upuan. Okay, hindi ko pipilitin. Tumingin siya saglit sa kanyang girlfriend at sa sandaling yon na magiging asawa niya si Nadia. Ito na ang babaeng gusto niyang makita araw-araw. Subalit, may biglang malakas na busina. Paglingon ni Vong sa harap, sumalubong sa kanila ang isang truck. Malakas na sumigaw si Nadia. Vong! Isang malakas na impact ang sumabog sa paligid nila. Tunog ng bakal na nadurog, salamin na nabasag, sigaw na naputol na lang bigla. Hinang-hina siya at nanlalabo ang mga mata. Nakita ni Vong sa kalsada ang kahon ng singsing. Nang lumingon siya kay Nadia, nakita niya itong punong-puno ng dugo ang mukha. Nadia! Nadia! Nataranta agad si Vong kahit hinang-hina. Nadia, hindi. Please. Nadia, maging ligtas ka. Nandito lang ako. Hanggang sa nawalan na rin siya ng lakas at tuluyang nawalan ng malay. Nagising na lang si Vong sa puti. Puti ang kisame, puti ang ilaw. Sinubukan niyang gumalaw pero hindi niya magawa. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang katawan. Sir, gising na siya. Boses yon na parang nasa malayo. Pinilit niyang imulat ng buo ang mata niya. May nakita siyang mga doktor at nurse. May kung anong makina na tumutunog sa tabi niya. Nasaan? Paos niyang tanong. Nasaan si Nadia? Nagkatinginan ang mga doktor at nurse at sa simpleng tingin na yon, may malamig na takot na gumapang sa dibdib niya. Sir,
maingat na sabi ng doktor. "Naaksidente kayo?" Alam ko," sagot niya agad. "Nasaan siya?" Bumilis ang tibok ng puso niya na halos naririnig niya na yon sa kanyang tenga. Maya-maya ay nakita niyang pumasok ang kapatid niya. "Vong, mabuti't gising ka na." "Nasaan si Nadia?" Ulit niya ng mas malakas. "Nasaan ang girlfriend ko? Okay lang ba siya?" Naluha ang ate niya. "Vong, mamaya na. Magpahinga ka muna." "Ate, hindi ako magpapahinga." Lumingon si Vong nang pumasok ang kanyang ina. "Mama, nasan po si Nadia? Sabihin niyo po sa akin. Kailangan kong malaman na okay siya, naligtas siya. Saka lang po ako magpapahinga kapag nalaman ko na okay siya. Nasaan na siya? Bakit hirap na hirap kayong sagutin ako?" Nakita niyang naluluha ang kanyang pamilya. Hindi niya nagugustuhan ang reaksyon ng mga ito. Kailangan niyang makita ang kanyang girlfriend. Ang makita itong okay at ligtas, ang tangi lamang magdudulot ng kapanatagan sa kanya. Ginawa ng mga doktor ang lahat para sa kanya. Mahinang sabi ng nanay ni Vong. Parang may pumutok sa loob ng ulo niya. Hindi mali kayo." "Anak, wala na siya." Umiiyak na sambit ng nanay niya. Wala na si Nadia. Hindi niya kinayang nangyaring aksidente. Hindi totoo yan." Pilit siyang bumangon. "Kailangan ko siyang makita." Pero napasinghap si Vong. Wala siyang maramdaman mula sa bewang pababa. Napahinto siya at sinubukan niyang igalawang paa. "Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makalakad?" Malakas niyang sigaw. "Paano ko pupuntahan ang girlfriend ko?" Parang hindi na bahagi ng katawan niya. Nanlalamig ang kamay ni Vong at pinilit na umalis sa kama. Subalit pinigilan siya ng mga nurse. "Ano?" bulong niya. Bakit hindi ako makagalaw?" May mga pinaliwanag ang doktor pero hindi niya na narinig ang kasunod. Isang pangalan lang ang umiingay sa ulo niya. "Nadia, hindi!" bulong niya. "Hindi pwede. Gusto ko siyang makita. Dalhin niyo ako sa kanya." Walang gumalaw hanggang sa may tunog na lumabas mula sa kanya. Malakas na pala siyang humagulgol. Hindi Nadia." Isang linggo matapos siyang magising, saka pa lang niya nalaman ang buong katotohanan. Nakaupo si Vong sa kama ng ospital. May brace pa rin sa likod habang kausap ang doktor. Nasa gilid ang nanay niya. Tahimik, hawak ang kamay niya na parang natatakot bitawan. "Isang buwan kang comatose," sabi ng doktor. Isang buwan?" ulit niya. Tumango ang doktor. "Severe ang impact ng aksidente. But you're lucky." "Makakalakad pa ba ako?" tanong niya. Nagkatinginan ng doktor at physical therapist. "Yes," sagot ng therapist. "May chance, pero kailangan ng matinding therapy. Hindi madali, matagal, pero kakayanin basta makikipag-cooperate ka." Hindi na siya nagsalita. Ayaw niya na munang isipin yon. 2 linggo pa bago siya tuluyang makalabas ng ospital. Nakaupo siya sa wheelchair, mabigat pa rin ang kanyang katawan. Parang may bahagi ng sarili niya na naiwan sa araw ng aksidente. Pero isang bagay lang ang malinaw sa isip niya mula nang magising siya, kailangan niyang puntahan si Nadia. Hindi pa niya kayang tanggapin na wala na ito. Parang hanggat hindi niya nakikita ang puntod, may maliit na bahagi sa loob niya na umaasang mali ang lahat. Sinamahan siya ng ate niya papunta sa sementeryo. "Sigurado ka bang dederecho tayo ron? Ayaw mo muna bang magpahinga?" "Ayoko ate. Bumabagabag sa akin ang nangyari kay Nadia. Gustong gusto ko na siyang mapuntahan." Pagdating nila, tinulungan siya nitong bumaba ng sasakyan. Dahan-dahan itong itinulak ang wheelchair sa pagitan ng mga puntod hanggang sa makita niya ang pangalan. "Nadia," garalgal ang boses na sabi niya. "Nadia, bakit? Bakit ka nandyan? Bakit hindi mo ako hinintay? Bakit hindi mo ako sinama?" Naninikip ang dibdib niya. Parang ayaw tanggapin ng utak niya na wala na si Nadia. Hindi niya rin matanggap na ang dugo ang mukha ng girlfriend niya ang kanyang huling alaala. "Ate," mahina niyang sabi.
Pwede bang pabayaan mo muna ako? Nag-alinlangan ang ate niya. Kita niyang pag-aalala sa mga mata nito. Sigurado ka? Tumango si Vong. Sige, sabi nito at hinaplos ang balikat niya. Nasa labas lang ako at naiwan siyang mag-isa. Dahan-dahan siyang lumapit sa puntod. Inabot niya ang kamay niya sa marmol. Sorry, bulong ni Vong. I'm sorry, Nadia. Nakatitig siya sa pangalan nito. Sorry, hindi kita naprotektahan. Wala akong nagawa para sa'yo. Wala siyang makuhang sagot. Pero sa loob ni Vong, umaasa pa rin siyang may maririnig siyang tawa. Yung pamilyar na boses na sasabihing mahal na mahal siya ni Nadia. I was supposed to ask you, bulong niya sa nanginginig na boses. May dala akong singsing noon. Napahigpit ang hawak niya sa gilid ng wheelchair. Ang bilis mo naman, hindi ka man lang naghintay. At doon na siya tuluyang umiyak ng tahimik. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang ganoon hanggang sa may narinig siyang yabag sa likod niya. May gana ka pang pumunta rito? Saad ng ina ni Nadia. Naniga si Vong at agad na pinunasan ang mga luha. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon ang mama ni Nadia. Matigas ang mukha, namumula ang mata at parang ilang gabi nang hindi natulog. Tumayo ito sa harap ng puntod. Tinitigan siya na parang siya ang mismong dahilan ng lahat ng sakit nito. Hindi ka ba nahihiya? Hindi siya nakasagot agad. Tita, huwag mo akong tawaging ganyan. Putol nito. Wala kang karapatang magsalita sa akin. Parang may kutsilyong bumaba sa dibdib ni Vong sa bawat salita. Dahil sa'yo, sabi nito sa nanginginig na boses. Dahil sa'yo, patay ang anak ko. Napayuko siya. Wala siyang depensa roon. Kahit siya, sinisisi rin ang sarili sa pagkawala ni Nadia. Tumingin ka sa akin, sigaw ng ina ng kanyang girlfriend. Napilitan siyang mag-angat ng tingin. Nakita niyang puno ng galit ang mga mata nito. Bakit ka pa buhay? Tanong nito. Bakit siyang kinuha? Bakit ikaw ang humihinga ngayon at hindi ang anak ko? Hindi niya alam ang sagot. Kung meron man siyang kapangyarihan, ibibigay niya ang sarili kapalit ang buhay ni Nadia. Gigil siya nitong dinuro. Stepmother lang ako ni Nadia. Hindi ko siya ipinanganak. Pero minahal ko siya higit sa sarili ko. Ang anak ko. Ang anak kong pinabayaan mo. Ikaw ang huling taong kasama niya. Kung nagmaneho ka lang sana ng mas maingat, hindi siya mawawala ng ganito. Buhay pa sana siya. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang Nadia namin. Parang may sumabog sa loob ni Vong. Hindi siya sumigaw, hindi siya umangal. Tinanggap lang niyang bawat salita na parang parusa na nararapat para sa kanya. Pasensya na ho, bulong ni Vong habang tumutulo ang mga luha. Pasensya? Ulit nito. Ibabalik ba ng pasensya mo ang anak ko? Wala siyang maisagot. At yun ang pinakamasakit na bahagi. Tama naman ang ina ni Nadia. Walang kahit anong salita ang makakabura ng nangyari. Lumayo ka rito. Wala kang lugar dito. Mariing sabi ng ina ni Nadia. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gulong ng wheelchair. Sorry po. Habang buhay ko pong pagsisisihan ang nangyari kay Nadia. At nagsimula siyang umatras. Bawat ikot ng gulong ay parang paghila sa sugat na hindi na maghihilom. Hindi na siya lumingon. At sa araw na yon, sa ilalim ng tahimik na langit ng sementeryo, naramdaman niyang hindi lang si Nadia ang nawala. May bahagi ng sarili niya ang nailibing kasama ng taong minamahal niya. Anak, kailan ka magpapatherapy? Tanong ng kanyang ina at hinaplos ang likod niya. Anak, alam kong hindi mo matanggap ang pagkamatay ni Nadia. Pero buhay ka pa. Kailangan mong bumangon para sa sarili mo. Hindi magugustuhan ni Nadia itong ginagawa mo. Kahit na parang gumuho ang mundo niya, hindi tumigil ang oras. Yun ang pinakamasakit na bahagi. Patuloy ang pag-ikot ng mundo kahit hindi pa siya handa. Sige po, magpapatherapy na po ako, sagot ni Vong. Masakit ang therapy. Hindi yon naging madali.
Pawis, iyak, at galit ang karamihan sa mga araw niya. Again, sabi ng therapist, nakatayo si Vong sa pagitan ng bars habang nanginginig ang tuhod. Parang hindi niya kilala ang sariling katawan. Bawat hakbang ay parang hinihila niya ang sarili mula sa ilalim ng tubig. Hindi ko kaya, hingal niyang sabi. Kaya mo yan, sagot ng therapist. Isa pa, iniangat niya ang paa pero bumagsak na naman. Napakapit siya sa bar. Hindi ko kaya. Hindi niya na napigilang sumigaw. Sandaling nanahimik ang therapist. Halatang hinihintay siyang kumalma. Nang makitang kalmado na siya, saka ito nagsalita. Hindi mo kailangan kayanin palagi. Kailangan mo lang kayanin ang susunod na hakbang. Hindi tayo nagmamadali sa mga therapy mo, pero hindi ibig sabihin wala tayong gagawin kahit maliit na pag-usad. Tinitigan na lang ni Vong ang sahig. Naalala niya si Nadia. Iniisip niya na lang na hindi ito matutuwa kung sumuko na lang siya ng ganoon. Huminga siya ng malalim. Isa pang hakbang ang kanyang ginawa. Masakit pero gumalaw pa rin siya. Isang taon ang lumipas, isang buong taon ng paulit-ulit na sakit, pagod at pagtitiis. Hanggang sa dumating ang araw na tumayo si Vong nang walang hawak. Walk, sabi ng therapist. Mabagal siyang humakbang. 1, 2, 3. Nakakapaglakad na siya ulit. Congratulations, sabi ng therapist. Nakakalakad ka na ulit. Dahil sa muling panunumbalik sa kakayahan niyang maglakad, nag-celebrate ang pamilya niya. Gayunpaman, hindi niya pa rin makuhang maging masaya. Ngumingiti si Vong pero mabigat pa rin ang kanyang kalooban. Kaya kinabukasan, bumisita siya kay Nadia. Inilapag niya ang mga bulaklak at nagsindi ng kandila. Nakakalakad na ako ulit. Nandito ako pero itong puso ko parang namatay kasama mo, Nadia. Sabihin mo naman sa akin, Sabihin mo sa akin kung paano ko babangon, paano ko itutuloy ang buhay ko na wala ka. Bumalik siya sa trabaho na parang ibang tao. Mas tahimik, seryoso at matalim ang mata sa bawat detalye. Parang lahat ng emosyon ni Vong ay ibinuhos niya sa pelikula. Mas gumaling pa nga siya, sabi ng mga tao. Mas mature na ang style mo, sabi ng isang producer. Ang ganda ng dating. Tipid na lang siyang ngumiti. Thank you. Nakatayo siya sa red carpet ng premiere. Ngumiti siya sa harap ng kamera. Sumagot din siya sa mga interviews. Congratulations on the film. Another masterpiece. Thank you, sagot niya. Naririnig ni Vong ang boses niya pero parang galing sa malayo. Parang nasa ilalim siya ng tubig at ang mundo ay nasa ibabaw. Where do you get your inspiration? Saglit siyang tumigil. Inspiration? Gusto niyang tumawa. Hindi niya alam kung meron pa ba siya noon. Life, sagot na lang ni Vong. Sa buhay lang. Masyado lang talagang malupit ang buhay na matututo ka na lang talaga. Sa gilid ng mata niya, may isang bakanteng upuan sa loob ng theater. Hindi naman talaga nakalaan para kay Nadia. Pero sa isip niya, doon dapat ito nakaupo. Doon ito dapat tumatawa sa jokes niyang corny. Doon ito dapat humahawak sa kamay niya sa madilim na sinehan. Pagkatapos ng event, hindi siya sumama sa after party. Dumaan siya sa side exit at tumakas na lang. Congrats po ulit, sir, sabi ng driver. Tumango na lang siya. Habang umaandar ang sasakyan, maraming alaala ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi siya nagmamaneho. Hindi na siya kailanman nagmaneho simula ng aksidente. May trauma na siya kaya kumuha siya ng driver. Kumusta ang premiere? Tanong ng kanyang ate na tumawag. Okay lang. Liar, sabi nito agad. Umalis ka raw agad. Makipag-date ka naman, Vong. Napatawa siya. Ate, alam mo naman kung bakit ayoko makipag-date. Hindi mo kailangan kalimutan si Nadia, sabi pa nito. Pero hindi ka pwedeng tumigil mabuhay. Marami pang tao sa paligid. Marami ka pang makikilala at marami pang pwedeng gugulin sa buhay na meron ka. Hindi ako tumigil na mabuhay. Pero ayokong itigil ang buhay kung hindi siya, ate. Napabuntong hininga ang kanyang kapatid.
May gusto akong ipakilala. Ayoko. Putol niya agad. Pakinggan mo muna. Ayoko. Ulit niya ng mas mariin. Wala akong interes. Ate, tama na. Kontento ako sa buhay ko na ganito. Huwag niyo nang ipilit sa akin ang mga bagay na ayoko. Mas lalo lang ako nagiging miserable. Please. Hindi kanya gustong mag-isa. Mahina nitong sabi. Sa tingin mo ba, matutuwa siya na mag-isa ka ngayon? Na ginagawa mong miserable ang buhay mo? Nandyan ka, buhay ka, pero hindi na ikaw ang dating Vong. Napapikit siya. Huwag mong gamitin si Nadia para baguhin ang isip ko, ate. Gusto ko na ganito lang. Tama na. Magpasalamat na lang kayo na hindi pa ako nagpapakamatay. Vong! Narinig niya ang paggaralgal na boses ng kanyang kapatid. Ano ka ba naman? Eto palaging pinag-aalala ni Mama sa'yo. Gusto kanyang makahanap ulit ng babaeng magmamahal sa'yo para magkaroon ka ulit ng purpose sa buhay mo. Hindi yung ganito. Napakagatlabi si Vong at medyo nakaramdam ng guilt. I'm sorry. Sige na nga, hahayaan kita pero nandito lang ako. Sana makapag-take ka ng vacation. Hindi yung palagi ka nalang lasing sa kondo. Sabi ni Manong, wala ka ng ibang ginawa kundi ang uminom. Nagkatinginan sila ng driver. Nagbilin pa ng kung ano-ano ang kanyang kapatid. Sinabi rin ito na dadaan ang kanyang ina para maghatid ng pagkain. Maya-maya ay pinatay niya na ang tawag. Napabuntong hininga na lang si Vong. Kung may isang dahilan para magpatuloy siya sa buhay, yon ay ang pamilya niyang mahal na mahal siya at hindi siya kailanman sinukuan. Isang araw, maaga siyang tinawag ng producer. Hindi pa tuluyang gising si Vong nang tumunog ang cellphone. Kumapa siya sa bedside table. Paos niyang bungad. Gising ka na ba? Tanong ng producer niya. Hindi, sagot niya. Ngayon pa lang. Good, mas madali kitang kausapin kapag groggy ka. May bago kang project. Pass, sagot niya agad. Magbabakasyon ako. Hindi mo pa nga alam. Pwede ka namang magbakasyon dito sa bagong project. Pass pa rin, mag-soul searching nga ako. Giit pa ni Vong at bumangon na. Documentary outside Manila, Bicol. Doon ka na lang din magbakasyon kung gusto mo. Tumahimik siya. Ayaw niya ng documentary. Ayaw niya ng biyahe. Ayaw niya ng kahit anong lalabas sa comfort zone niyang maliit at kontrolado. Hindi, sabi niya. Vong, hindi. Ulit niya ng mas malinaw. Ayoko ng documentary. Alam mo naman yan. Bakit ipipilit mo pa sa akin? Investors want something human. Napatawa siya ng walang saya. Human? Lahat ng ginagawa ko human. Maghanap ka ng ibang direktor para dyan. Gusto ko magbakasyon. Paano ako maghahanap gusto ka nila? Tumayo si Vong at medyo ginulo ang buhok. Then sabihin mo ayoko. Vong, sabi pa nito sa huli. Hindi lang to tungkol sa project. Ilang taon ka nang nakabilanggo sa sarili mong mundo. Lumabas ka naman sa comfort zone mo. Ayaw mo bang mag-set up? Sayang ang galing mo. Hindi siya sumagot. 2 weeks lang, dagdag pa ng producer. Small crew, simple story, mga ordinaryong tao lang at fishing community. Buhay lang ng tao pero gagawin mong cinematic to catch viewers. Kung gusto mo, mauna ka muna ron. Magbakasyon ka tapos susunod na lang ang team. What do you think, Direct Vong? Ay, sige na nga, sabi niya sa wakas. Nagulat pa ito. Sige, ulit niya. Gagawin na natin. Bago pa ito makapagsalita ulit, pinatay niya na ang tawag. Humiga siya ulit habang nakatitig sa kisame. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag pero siguro nga kailangan pa siya ng industriya. Hindi niya na isinama ang driver. Nagpunta lang siya roon sa pamamagitan ng commute. Nakaupo siya sa tabi ng bintana at may backpack lang na dala. Sa likod ni Vong, may magkasintahan na nagsishare ng chichirya. Ang dami mong kain, tawa ng babae. Sa'yo rin naman napupunta, sagot ng lalaki. Nagbubulungan ang mga ito at tumatawa. Napatingin siya sa bintana. Nakakasar. Sa harap, may batang babae na nakadikit ang mukha sa salamin. Nakanganga sa tuwa habang pinapanood ang mga bahay na dumadaan. Ma, look! Sigaw nito. Daming puno. Umupo ka ng maayos, sabi ng ina nito. Napapikit si Vong, naiirita siya sa saya ng mga tao sa paligid niya. Pinilit niya na lang matulog.
Kaso, nagising siyang masama naman ng panaginip. Kaya mas lalo siyang naging bad trip. Maya-maya ay umuga ang bus dahil sa daan. At sa gitna ng mga iniisip niya, may babaeng tumatawa ng malakas sa upuan sa unahan niya. Hindi nga, sabi ko sa'yo. Tawa nito habang may kausap sa cellphone. Grabe ka, hindi ka na nahiya? Ang tawa at ang boses, pamilyar kay Vong. Parang may yelong ibinuhos sa likod niya. Nadia, usal niya. Pinisil niya ang mata. Natawa na lang siya dahil mukhang dinadaya na naman siya ng kanyang pandinig. Maraming babae ang may ganoong boses, pero bawat tawa nito ay tumatama sa dibdib niya. Sandali lang, sabi ng babae sa kausap nito sa cellphone. Mahina signal. Hello? Hello? Naiirita si Vong sa ingay. Hello? Naririnig mo ba ako? Tawa ulit ng babae. Tumayo ang balahibo niya. Saglit niyang naisip na tumayo at silipin ang mukha nito. Patunayan sa sarili na mali siya. Pero muli siyang umupo at pinagsawalang bahala na yon. Hindi. Namimiss ko lang si Nadia. Mahina niyang usal sa sarili. Muling nagsalita ang babae sa harap niya. Pabulong pero naririnig niya pa rin. Talaga? Nahalikan ka na? Masarap? Nanlaki ang mga mata ni Vong at medyo naging uneasy. Kinuha niyang tumbler at uminom na lang. Sorry na, sabi pa ng babae sa kausap nito. Yung first kiss ko hindi ko matandaan. Lasing kasi ako pero sa alaala ko, masarap humalik yung nakahalik sa akin. Kung hindi mo ko hinanap, baka umuwi akong hindi na virgin. Hindi ko lang maalalang mukha. Baka mamaya, mukhang chimpanzee pa lang first kiss ko. Nasamit siya sa nadidinig sa babaeng nasa harap niya. Kahit na hinihinaan nito ang boses, rinig na rinig pa rin niya yon. Akala siguro nito, walang tao sa likod nito. Ayokong sagutin yung mandiligaw ko. Mukha namang isda yun, saka ang mata pobre ng mga magulang, sabi pa ng babae. Napailing na lang si Vong. Masyado na siyang maraming naririnig. Hindi siya tsismoso, pero talagang hindi niya maiwasan ang mga impormasyon ng babaeng nasa harap niya. Sa may palengke, sinong bababa? Sigaw ng konduktor. Gumalaw na ang mga pasahero. Nagkagulo ang mga bag, mga supot, mga katawan na nagmamadaling bumaba. Si Vong na abala sa pagkuha ng backpack niya. Sumabit pa nga ang strap sa hawakan ng upuan. Nang tuluyan na siyang makatayo, nakita niyang nakatayo na sa harap niya ang babaeng kanina pa tumatawa. Hindi pa rin niya nakita ang mukha. Napatingin si Vong sa dala nito. May hawak itong 2 tray ng daing na isda na balot sa makapal na plastic. Hindi naman masangsang pero sapat para kumunot ang ilong niya. Tinitigan niya ang likod nito. Bulaklaki ng damit, makulay na parang pinagsamang kurtina at pajama. May malapad na sombrero sa ulo at naka-pigtails pa. Grabe, bulong niya. Bumaba ang babae, ganun din ang ginawa niya. Pagdating sa baba, agad silang naghiwalay sa agos ng mga tao. Dumiretso ang babae sa loob ng palengke na hindi pa rin niya nakita ang mukha nito. Gutom na ako. Kumain na muna kaya ako. May karinderyang may kalawangin na bubong sa gilid. Umorder siya roon ng pagkain. Hindi naman siya maarte. Kailangan lang niya ng pagkain bago maghanap ng hotel. Habang kumakain, tahimik lang ang isip niya. Miss ko na siguro talaga si Nadia. Kaya parang kung saan-saan ko na lang naririnig ang boses niya. Nang matapos, nagbayad siya at lumabas. Maghahanap na siya ng tricycle papunta sa hotel. At doon niya ulit nakita ang babae. Nakatayo ito sa gilid at inaayos ang mga tray ng daing na wala ng laman. May lalaking tumakbo palapit dito. Ate Marcela! Sigaw nito. Pahabol pa raw ng order si nanay na 20 plastic ng daing sa susunod na balik mo rito. Marcela, usal ni Vong sa pangalan nito. Pangmanang. Ngumiti ang babae at tumunghay. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha ni Marcela kahit may malaking sombrero. Naniga si Vong. Nadia? Sige, take note ko na. Salamat. Kinuha ni Marcela ang notebook at agad na naglista. Sana ginawa na lang niyang 40. Alam niya namang malakas ang daing namin sa palengke. Maraming bumibili kasi hindi masyadong maalat. Napangiti ang binata.
Hindi pa kaya, Ate Marcela. Nagbayad si nanay ng utang eh. Saka na lang ulit o order ng marami kapag nakabawi sa puhunan. Napangiti muli si Marcela. Asahan ko yan. Sige te, balik na ako sa pwesto ko. Salamat. Ingat sa pag-uwi, Ate Marcela. Umawang ang bibig ni Bong at nanghina ang mga tuhod. Imposibleng si Nadia ito pero kamukhang kamukha si Marcela ng babaeng minahal niya at nawala sa kanya. Parehong mata, parehong hugis ng labi, parehong ngiti na nagpapalabas sa biloy nito. Hanggang sa nagtagpo ang mga mata nila. Kumunot ang noon nito, halatang nagtataka kung bakit siya nakatitig na parang nakakita ng multo. Tumango lang ito at binigyan siya ng isang magalang na ngiti. Maya-maya ay may humintong bus na agad nitong pinara. Sumakay ito ron at natulala na lang si Bong. Hanggang sa nakasakay na ito at tumapat sa bintana. Nakatitig pa rin siya. Nadia? Agad siyang naalarma ng umandarang bus. Mabilis siyang tumakbo para maabutan yon. Malakas niyang hinampas ang likod ng bus. Sandali! Nakita naman agad siya ng konduktor. Sandali, may sasakay! Hinihingal at nanginginig ang kamay na sumakay si Bong sa bus. Medyo napatingin pa sa kanya ang mga tao. Kabilang na roon si Marcela na kamukhang kamukha ni Nadia. Umupo siya sa likod, sa bandang taas para masilayan si Marcela. Nakapako ang tingin niya rito na abala sa pagtingin sa labas. Imposible, usal ni Bong. Bakit kamukha niya si Nadia? Hindi yun simpleng kahawig lang. 3 taon nang patay si Nadia, pero hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Araw-araw siyang nanonood ng mga dati nilang videos. Larawan, kaya hindi niya makalimutan ang mukha ng babaeng mahal. Habang tinitingnan niya si Marcela, parang may kumuha sa buhay ni Nadia at inilagay sa ibang tao. Nadia, bakit kamukha mo siya? Mahina niyang tanong sa sarili. Hindi niya namalayang ilang minuto na siyang nakatitig. Hanggang sa pumara si Marcela. Kuya, para po. Dito na lang. Bumaba ito, kaya bumaba rin si Bong. Habang naglalakad, palayo ng palayo ang dinadaanan nila sa main road na malapit sa dagat. Kumukonti na rin ang mga bahay. Mas maraming puno at paakyat ang daan. Parang pabundok na nga pero sa baba, nakita niya ang dagat. Naglalakad si Marcela ng mabilis. Parang sanay na sa ruta roon. Si Bong naman, nagmamadaling sumunod para hindi ito mawala sa paningin niya. Nasa parang-parangan na sila at maraming puno sa paligid. Ang layo naman ng bahay nila. Hindi niya napigilang saad. Pero bahagyang bumagal ang lakad niya nang mayroon siyang mapagtanto. Ano ginagawa mo, Bong? Bulong niya sa sarili. Hindi siya si Nadia. Bago pa siya makatalikod, biglang huminto si Marcela at bumulong. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may hawak na itong mabigat na sanga. Bakit mo ako sinusundan? Matigas nitong tanong. Napahinto siya at walang maisagot. Kanina ka pa nasa likod ko, dagdag pa ni Marcela. Anong kailangan mo? Nagtaas siya ng kamay. Sandali, hindi kita sinusundan. Talaga? Tinaas pa nitong stick at winasiwa sa hangin. Anong hindi sinusundan? Kanina ka pa sa palengke ah. Bakit mo ako sinusundan? Anong balak mong masama? Napaatras si Bong kada hampas ni Marcela sa hangin. Teka lang. Ano? May balak kang masama sa akin oh? Talagang sinundan mo pa ako hanggang dito? Research, bigla niyang sabi. May project ako. Documentary. Naghahanap ako ng mga mangingisda. Naghahanap din ako ng matutuluyan. Ganon. Duda pa rin ang tingin nito. Mangingisda? Naghahanap ka ng mangingisda? Yung tito ko, mangingisda yun. Yes, I need that director ako. Sa Manila ako galing at may gagawin akong film. Tumaas ang kilay nito. Sus, nagpapalusot ka lang no? May umungol na baka mula sa malayo na para bang kumukontra rin. Of course not. Mukha bang masama akong tao? I'm a professional. I'm good in my chosen field. Kahit i-research mo pa ako, lalabas ako. Alam mo yung palabas na The One That Got Away ni na Mika and Justin? Ngumuso si Marcela. Favorite movie ko yon.
Saka extra kaibigan ko ron. Siya yung waitress na binuhusan ng tubig ng kontrabida ron. Nagliwanag agad ang mukha ni Vong. Oh, yes. That's it. Blockbuster movie na yon. Pinalahan sa sinehan. Ako ang director ng palabas na yon. Then, sinabi mo na extra kaibigan mo ron. Tawagan mo at itanong mo kung sino ko. For sure, alam niya yon. Para lang ma-prove ko sa'yo na hindi ako masamang tao. I'm Vong. Direk Vong. Ang sama ng tingin sa kanya ni Marcela. Bigla siyang nanghina. Parang ayaw talaga siya nitong paniwalaan. Sa bunganga pa lang ng babaeng kaharap niya, kamukha lang nito si Nadia. Pero malayong malayo ang pagkatao sa babaeng mahal niya. Kinapa niya ang wallet sa bulsa. Oh, anong ginagawa mo? Bulalas ni Marcela. Maghuhubo ka? Manyakis ka talaga? Kinuha ni Vong ang wallet at pinakita rito. Hindi ako manyakis. Kinukuha ko lang kasi masyado kang praning. Kahit kunin mo ID ko para lang mapatunayan sa'yo na maayos akong tao. Kahit criminal record, wala akong ganon. Hindi ako masamang tao. Wala akong masamang intensyon. Lumapit ito ng kaunti. Napaatras siya dahil sa pagdutdot nito ng stick sa kanya na para bang isa lang siyang taing nakakalat. Anong ginagawa mo? Singhal ni Vong rito sabay hawi ng stick. Iniinsulto mo ba ako? Nag-iingat lang ako, no? Mamaya, hilahin mo ako sa tubuhan tapos pagsamantalahan. Ilang araw na mawawala tapos matatagpuan na lang ang bangkay. Natawa si Vong sa paraang hindi makapaniwala. Hindi ko gagawin yan. Hindi rin naman kita type. Mas lalo naman ako. Bulalas pa ni Marcela. Kaso, sa maling galaw ni Vong, hindi niya nakita ang hukay sa likod. Dumulas ang paa niya. Bumulusok tuloy siya diretso sa liguan ng kalabaw. What the? Bulalas niya nang maramdaman ng lamig, lapot at baho. Hala! Naibaba ni Marcela ang sanga sa sobrang gulat. Aakyat na sana siya pero muli siyang bumulusok dahil sa dulas. Napadapa si Vong sa liguan ng kalabaw at nalunok niya ang mura nang mapasok ng putik ang bibig niya. Yak! Bulalas ni Marcela. Sinamaan niya ito ng tingin. Anong yak? Tulungan mo ako, babae. Huwag mo nga akong sigawan. Sinubukan niyang umahon pero muli siyang nadulas. Aray! Bumigay ang paa niya at mukhang na-spring pa yata. Napabitaw na si Marcela sa stick. Nako! Sigaw nito. Hoy! Anong nangyari? Patay ka na ba? Bakit ka naman kasi kumain ng putik? Mahinang napamura si Vong. Hindi siya mabilis mapikon sa babae. Pero mukhang may isang nakasagad ng pasensya niya. Lumapit ito agad at halatang nakonsensya. Tumayo ka! Sandali! Hindi ko maigalaw. Hinihingal niyang sabi. Ang sakit ng paa ko. Na-sprain yata ako. Lumuhod si Marcela malapit sa kanya. Bakit kasi umatras? Tinakot mo ko. Sagot niya rito. Ilang beses ko nang sinabi na wala akong masamang intensyon pero ayaw mong maniwala. Tignan mo nga nangyari sa akin. Hindi kita tinatakot. Sinusundan mo ako. Ikaw tong nananakot dyan. Kanina pa silang nagtatalo. Sinikap niyang makaahon pero napapadaing siya sa kanyang mga paa. Hirap na siya. Ano, hindi mo ba ako tutulungan? Naiinis na tanong ni Vong. Ayoko nga. Madudumihan tong damit ko. Bagong bili to. Saad pa ni Marcela. Umawang ang bibig ni Vong. Ano, hindi mo ko tutulungan? Natatakot kang madumihan? Ang pangit naman ang damit mo. Napasinghap si Marcela at pinamiwangan pa siya. Excuse me? Anong pangit? Ikaw ang pangit. Alam mo, bahala ka dyan. Hindi kita tutulungan. Ang sama pala ng ugali mo. Agad siyang nataranta nang makitang naglakad ito palayo. No, please. Help me. Mahawa ka naman oh. Hindi ko alam kung nasan ako. Hindi ko alam paano uuwi. Natigilan ito sa paglalakad. Maya-maya ay naiinis na bumalik si Marcela. Binitiwan ito ang mga tray na dala at hinila siya paalis ng liguan ng kalabaw. Ano? Ayusin mo naman, ang bigat mo. Reklamo agad ni Marcela. Kailangan mong tumayo, magdidilim na oh, may hirapan tayo rito. Paano ko gagawin? Ang sakit ng paa ko. Masyadong maliit si Marcela. Mahina pa yata ang tuhod. Nadapa tuloy habang umaalalay sa kanya. Dahil may masakit, nadapa rin si Vong at diretso sa damuhan.
Pero para siyang mahihimatay ng sumubsob ang mukha niya sa malaking tae ng kalabaw. Hala! Malakas na sigaw ni Marcela at agad na iniangat ang ulo niya. Bakit ka naman sumubsob dyan? Ang baho! Kadiri! Paus niyang usal. Doon na natawa si Marcela. Hindi simpleng tawa. Yung tawa na halos mawala ng hininga. Napaupo pa ito sa damuhan sa sobrang pagtawa. Tumigil ka nga! Sigaw niya pero mahina na dahil nahihilo siya sa amoy. Hindi nakakatawa. Sorry! Hinihingal na ito pero tumatawa pa rin. Hindi ko kasi akalain na may taong ganyan kamalas. Kinuha nito ang tuwalya mula sa bayong na dala at pinunasan ng mukha niya. Sandali, wag mong ikiskis. Reklamo ni Vong. Lalong kumakalat ang dumi. Alam ko, kaya nga pinupunasan. Ang arte mo naman, Direk Vong. Napairap siya. Ikaw kayang masubsob sa tae. Natawa ito ulit. Pero kahit tumatawa, maingat nitong pinunasan ng mukha niya. Naamoy niya ang sabon sa tuwalya. At hindi niya napigilang mapatitig. Kamukha ni Marcela si Nadia. Subalit napansin niyang may maliit pala itong nunal sa may pisngi. Katangiang wala si Nadia. Maghintay ka dito, sabi pa ni Marcela. Hihingi ako ng tulong. At iiwan mo ako rito? Gulat niyang tanong. Ang OA? Kahit naman masamang ugali mo, hindi ako masama para iwan ka. Hindi ka makakatakbo kasi may spring ka. Kaya kapag sinugod ka ng baboy ramo, kaya mo na yan. Nanlaki ang mga mata ni Vong. Sumigaw siya para pabalikin ito, pero tumalikod na ang walang hiyang si Marcela. Ang babaeng yun. Naging alerto si Vong sa paligid at kinuha ang sanga na hawak ni Marcela kanina. Napabuntong hininga si Vong. Nakaupo siya sa damuhan, puno ng putik at kahihiyan. Siguradong pati mga gamit niya nabasa na sa kanyang bag. Sana ay hindi nasira ang kanyang kamera. Pagbalik ni Marcela, may kasama na itong lalaking magsasaka. May kalabaw at may paragos sa likod. Kuya Ben, sabi ni Marcela. Siya yung nadulas. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Grabe naman ang sinapit niyan. Sumakay ka rito. Gabi na. Mahirap bumaba sa main road. Sabi ni Marcela, iuwi ka raw niya. Sino ba to Marcela? Ang gwapo kahit na may tae. Boyfriend mo? Umismid agad si Marcela. Yak, hindi ho. Hindi ko nga kilala yan eh. Ang sama ng ugali. Pero dahil mabait ako at delikado na, iuuwi ko na. Kawawa naman. Na-sprain pa oh. Sabi niya, direktor daw siya ng mga palabas sa Maynila. Kukunin yata akong artista, Kuya Ben. Natawa ang magsasaka sa sinabi ni Marcela. Samantala, umismid naman si Vong. Kamukha man ni Nadia si Marcela. Kuhang-kuha na nito ang inis niya. Labi siyang nangungulila kay Nadia, kaya nasundan niya si Marcela. Pero wala pang buong araw, nasampal na agad siya na magkaibang tao ang dalawa. Hindi bebenta sa fans ang ganyang itsura. Hindi napigilang sabi ni Vong. Suminghap naman si Marcela. Hoy! Sinasabi mo bang pangit ako? Hoy Vong, for your information, ako at ako lang ang pinakamaganda sa baryo namin. Huwag mo minamalit ang ganda ng isang Marcela. Kung pwede nga lang na umuwi na, pero wala siyang choice. Inalalayan siya ni Marcela paakyat sa paragos. Umupo ito sa tabi niya, hawak ang bayong at mga tray nito ng daing. Umandar ang kalabaw ng mabagal at maindayog. Palubog na talaga ang araw. May naririnig na rin siyang mga kuliglig. Sorry, biglang sabi ni Marcela. Tumingin siya rito. Kasalanan ko yan, dagdag nito. Kung hindi kita tinakot, kasalanan ko rin, sagot niya naman dito. Sinundan kita. Bakit mo nga ba ako sinundan? Natigilan siya. Hindi niya pwedeng sabihin na kamukha nito ang namatay niyang girlfriend. Baka mas lalo lang itong ma-offend o matakot na may masama siyang intensyon. Research nga, ulit na lang ni Vong. Nakita ko na may dala kang mga daing. Naisip ko na baka may kilala kang mangingisda. Tinitigan siya nito ng matagal. Ang weird mo? Pagdating sa hindi kagandahang bungalow, sinalubong sila ng amoy ng daing na isdang pinapasok sa loob. Iba agad ang amoy, maalat, mausok,
pero hindi naman masangsang. "Nay!" tawag ni Marcela. "May bisita!" Lumabas ang isang ginang na may dalang bilao. Sumunod ang lalaking mukhang tito ni Marcela na tinutukoy nito na mangingisda. "Anak, sino yan?" sabi ng nanay nito. "Ano yan?" "Nahulog po sa liguan ng kalabaw at nasubsob sa tae. Naspring din po yata ang paa kaya hindi makalakad ng maayos," sagot ni Marcela. Mahinang umungol si Vong. Mabuti na lang at hindi siya kilala ng mga tao roon. Sobrang nakakahiya na ang mga nangyari sa kanya. Tinulungan siyang bumaba ng mga ito. Dinala siya sa may poso, pinaghilamos at pinaligo. Nanginig pa siya sa sobrang lamig ng tubig at napahiyaw. Natawa naman si Marcela habang nagtutungga ng poso. "Kaya mo yan, lamig lang yan. Yun ang shampoo at sabon magkuskus ka ng maigi. Dikit na dikit sa yung amoy ng tae." Masama niya itong tiningnan. Iniisip niya pa nga na kung may maayos siyang masusuot. Nabasa rin ang bag niya at baka mabaho na ang laman nun. Direktor siya, award-winning, at ngayon naliligo sa poso sa probinsya matapos malublob sa liguan at tae ng kalabaw. "Anak?" tanong ng nanay ni Marcela habang inaabot ang tuwalya. "Sino ba siya?" Director daw sa research yata. Ewan ko hunay," sagot ni Marcela. "Naghahanap ng mangingisda para raw sa palabas. Pwede si Tito Nay. Baka makita pa sa TV." Napailing na lang si Vong. Matapos siyang maligo, binigyan siya ng lumang t-shirt at jersey shorts. Wala siyang choice kundi suotin yon. Mabaho na ang damit niya. Mabuti na nga lang at hindi nabasa ang cellphone at camera niya. "Pasensya na," sabi ni Marcela. "Wala kaming branded dyan." Mas gusto ko to kaysa sa tae," sagot niya. Napatawan naman ito. Siya nga pala, ako nang maglalaban ng mga damit mo. Pero may bayad yun May isang kwarto rin kami. Kwarto ko. Pwedeng doon ka na matulog. Mabait naman ako. Pero syempre, isipin mong parang hotel to. Magbayad ka na lang." Kumunot ang noo ni Vong habang pumipindot sa cellphone. Magkano?" "Mga 10,000? All-in na yon, kasama na pagkain mo." Nakangiting sabi ni Marcela at inilabas ang kamay. "Wala akong cash dito, mag-withdraw pa ako." Bumusangot agad si Marcela. "Ano ba yan? Okay, bayaran mo na lang ako kapag kaya mo nang umalis dito. Sasamahan kita sa bayan, doon mo ibigay ang bayad mo. Baka takasan mo pa ako." Umismid na lang si Vong. Hindi naman siya ganoong klase ng tao. Alam niyang walang libre sa panahong yon. Inabala niyang saglit ang sarili sa pagbigay ng mensahe. Nag-cancel siya ng reservation sa hotel at nag-book ng panibago. Balak niya munang magstay roon dahil sa paa niyang hindi pa gumagaling. Medyo maayos naman doon, kaya doon niya nalang gugugulin ang bakasyon. Bukod doon, hindi niya rin maalis sa kanya na curious talaga siya kay Marcela. Alam naman ni Vong na posible ang magkakamukha sa mundo. Pero sobra naman ang pagkakamukha ni Marcela at Nadia, na para bang kambal ang mga ito. "May kakambal ka ba?" Hindi niya napigilang itanong. Tumaas ang mga kilay ni Marcela. Kakambal? Wala naman. Bakit? May kamukha ba ako?" Agad na umiling si Vong. "Wala, naisip ko lang. Kung may kakambal ka, sana hindi kasing ugali mo." Napasimangot naman si Marcela. "Ang random mo naman, Derek." "Oo nga pala, kakain na tayo. Pumunta ka na sa lamesa," imporma ni Marcela sa kanya. Pagkatapos magsuklay, pumunta na nga si Vong sa hapagkainan. May kanin, pritong isda at gulay roon. "Kain ka na muna," sabi ng nanay ni Marcela. "Parang ang dami mong pinagdaanan ha." Salamat po," mahina niyang sagot. Lumingon si Marcela sa nanay nito. "Nay, siya nga pala, baka dito muna si Derek Vong ng ilang araw. Masakit pa po ang paa niya. May hirapan makalakad pababa. Saka, nagbabayad naman daw po siya." Tumikim si Vong at tumingin sa tito ni Marcela. "May plano rin po ako na kunin po kayo, Mang Iban, para sana sa documentary film na gagawin. Kayo na lang po ang i-feature namin at ilang kasamahang mangingisda. Huwag po kayong mag-alala, may bayad naman po. Bale, within 3 days, pasusunurin ko po ang team ko rito kung papayag ho kayo."
Tumawa naman si Mang Iban. Oo naman, hindi ko yan matatanggihan. Ang totoo niyan kailangan talaga namin ng pera. Nag-iipon kasi kami para rito sa pagpapa-opera ni Hilda. Mapatanggal sana yung bukol niya sa dibdib bago pa lumala. Kaya kami ni Marcela talagang kayod kalabaw. Napatingin si Bong sa nanay ni Marcela. Hindi niya inasahan na may sakit ito. Mukha kasing masigla at walang dinadalang problema. Tumawa lang ang ina ni Marcela. Huwag niyo nang ang pag-usapan yan. Nakakahiya sa bisita. Kumain na tayong lahat. Habang kumakain, pinapanood niya ang pamilya. Simple lang ang mga ito, hindi sobrang yaman pero ang daming kwento. Parang sila noon ng ate at mama niya noong wala pang asawang ate niya at bagong asawa ang kanyang ina. Tumingin siya kay Marcela, nakikipagtawanan ito sa tito nito. Medyo gumaan ang loob niya, hindi dahil kamukha ito ni Nadia, kundi dahil yun ulit ang pagkakataon na nakasalo siya sa isang masayang hapag. Nanatili na nga si Bong sa mga sumunod na araw. Namamaga pa rin ang bukong-bukong niya. At kahit pilit niyang subukang tumayo ng maayos, sumasakit agad. Pinilit siyang manatili ng pamilya ni Marcela. Hindi ka pa pwedeng bumiyahe, sabi ng nanay nito. Mapapaano ka sa daan. Kaya nanatili siya. At habang nananatili siya, lalo siyang naguguluhan. Pinatulog siya sa maliit na kwarto ni Marcela. Si Marcela naman natulog sa tabi ng nanay nito. Simple at maayos ang kwarto ng dalaga. Halatang babae ang may-ari. Kamukha mo siya. Pinagmamasdan ni Bong ang picture frame ni Marcela. Pero hindi kasi Nadia. Pero bawat galaw nito sa bahay, bawat tawa, bawat pag-angat ng kilay, sumasapol sa alaala niya sa unang gabing nakita niya si Nadia. Sa gabing una siyang nahulog, unang tingin pa lang. Bakit ganito? Mahina niyang tanong sa sarili. Kaya madalas siyang hindi lumabas sa kwarto. Hindi dahil ayaw niya sa mga ito, hindi niya lang talaga kayang harapin ang mukha nito ng matagal. Hindi siya si Nadia, bulog niya sa sarili. Sa ikatlong araw, binuksan niya ang pinto ng kwarto at natigilan. Nakatayo si Nadia sa sala at inaayos ang uniform. Napakurap si Bong. Teacher ka? Tumingin ito sa kanya at natawa. Ano? Bakit ganyan ka tumingin? Oo, teacher ako. Teacher ka? Tanong niya at halatang gulat. Hindi astronaut, sagot nito. Oo naman, kindergarten teacher ako. Mukha bang hindi? Kindergarten? Oo nga. Paulit-ulit ka. Mukha ba akong high school terror teacher? Actually, last year lang ako nakagraduate kaya ngayon pa lang ako nagtuturo. Ang ganda kong kindergarten teacher, no? Hindi siya nakasagot agad. Akala naman niya ay simple lang itong nagtitinda ng daing sa palengke. Ang cute, nasabi niya nang hindi iniisip. Aha? Ang trabaho mo, bawi niya agad. Cute. Napangiti agad si Marcela. Mas cute ka nang nasubsob ka sa tae. Nainis agad si Bong. Babalik ka na naman doon. Hindi ko makakalimutan yon. Humakbang siya papalapit dito. Sasama ako sa school. Tinaasan siya nito ng kilay. Bakit? Ano namang gagawin mo ron? Boring dito. Bukas pa darating ang team ko. Wala akong magawa. Sasama na lang ako sa'yo, Marcela. Medyo may diin sa sabi niya. Kailangang ipaalala ni Bong sa sarili na hindi ito si Nadia. Na ibang babae ang nasa harap niya. Madali lang naman yon. Magkaiba naman kasi ang ugali nito at ng babaeng mahal na nawala sa kanya. Tinitigan siya nito ng matagal. Hindi ko alam kung anong gagawin mo ron. Puro bata lang naman ang makikita mo. Mas okay na yun kaysa naman kausap ko ang sarili ko. Napabuntong hininga si Marcela. Bahala ka, basta wag ka lamang iistorbo. Maliit ang school na pinuntahan nila. Nilakad nga lang nila ng dalaga. Makukulay ang pader, may mga mural painting at may mga bata. Pagpasok pa lang nila, sinalubog na agad ng mga bata si Marcela. Sa may koridor, nandoon ang ilang magulang na mukhang ayaw iwan ang mga anak. Hanggang wala si Marcela. Teacher Marcela! Sigaw ng mga bata. Tumakbo ang ilan papunta rito.
May yumakap pa sa binti. Napangiti si Vong nang hindi niya namamalayan. "Good morning!" bati ni Marcela. "Umupo muna kayo." Napansin ng mga bata si Vong. "Teacher, sino po yan?" tanong ng isang bata. "Bisita," sagot ni Marcela. "Mabait yan at director daw sa TV. Magpa-cute kayo, baka ma-discover kayo at maging artista." Hindi napigilan ni Vong na tumawa. Pati mga bata, sinasama nito sa kalokohan. Napapailing na lang siya. Umupo siya sa likod habang nagtuturo si Marcela. Pinapanood niya ito na manguna sa panalangin, mag-exercise at kumanta kasama ang mga bata. Kung paano ito yumuko para kausapin ang bata sa level nila. Kung paano ito magpaliwanag ng may pasensya. Kung paano ito tumawa kapag mali ang sagot. "Mga bata," sabi ni Marcela, "kulayan natin to." Naglabasan ang mga Crayola. Isang batang lalaki ang lumapit kay Vong. "Kuya, kulayan mo ko?" Tanong niya rito. "Hindi ko kaya," reklamo ng bata. Tumingin si Marcela sa kanya. Tinuro siya nito. "Tulungan mo lang, kailangan siya pa rin ang magkukulay para matuto." "Hindi ako marunong magkulay," protesta niya. Umismid agad si Marcela. "Mas marunong ka kaysa sa kanila. Tulungan mo na, nakikiusap ang bata baka umiyak pa." Napabuntong hininga si Vong. Umupo siya sa tabi ng bata. "Anong kulay ang gusto mo?" "Blue na araw," sabi ng bata. "Blue ang araw?" Tumingin siya kay Marcela. Kumibit balikat ito. "Creative freedom, hayaan mo siya sa gusto niya." Kaya kinulayan ng bata ng asul ang araw. Napansin niya na gusto lang pala ng bata na may nakatingin ditong matanda habang nagkukulay. Tumawa ang bata. "Ang ganda!" Hindi maganda pero masaya ito. At biglang parang may kumalas sa dibdib niya. Subalit tahimik siyang tumawa. Ilang minuto siyang nakalimot. Walang Nadia, walang aksidente, walang sakit. Nandoon lang siya kasama ang mga batang tumatawa. At isang babaeng hindi niya dapat tinititigan ng matagal, pero ginawa niya pa rin. At habang pinapanood niya si Marcela na nagtuturo, napagtanto niyang mabuti at napakabait ng isang Marcela. Pagkatapos ng klase, nag-ingay ang hallway ng paaralan. Sinusundo na ang mga bata. Unti-unting nauubos ang classroom hanggang sa si Vong na lang ang naiwan. Nakaupo sa maliit na silyang pambata na halatang hindi ginawa para sa tuhod niya. Sumilip si Marcela sa pinto. "May faculty meeting ako. Huwag kang mawawala ha. Diyan ka lang. Saglit lang ako." "Anong tingin mo sa akin, bata?" Sagot niya. "Oo, ang dami pa namang nangyayari sa'yo. Kaya hintayin mo ako dyan ha." Sabi ni Marcela at umalis na. Naiwan siyang mag-isa. Tiningnan niya ang mga makukulay na drawing ng mga bata. Nang medyo mainit, tumayo na siya. Lumabas siya ng classroom at naglakad sa hallway. May mga guro sa malayo at doon nag-uusap. Naglakad siya ng walang direksyon. Hanggang sa may narinig si Vong. "May tumutugtog ng piano," mahina niyang sabi. Isang piraso ng himig ang pamilyar. Sobrang pamilyar para kay Vong. Yon ang piyesang pinatugtog ni Nadia noong gabing una niya itong nakita. Ang piano sa villa. Ang tawa, halik at simula ng lahat. Parang may humila sa kanya. Sinundan niya ang tunog. Paikot sa hallway, paakyat ng maliit na hagdan. Hanggang sa makarating siya sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip si Vong at parang tumigil ang mundo. "Nadia?" Nakaupo sa harap ng piano si Marcela. Nakayuko ng bahagya, nakapikit at seryoso ang mukha. Ang mga daliri nito ay dumadampi sa kiss na parang matagal ng kaibigan. Parehong eksena, parehong himig, parehong babae pero alam niyang hindi. Lumabo ang paningin ni Vong. Hindi niya namalayang tumulo ang kanyang mga luha. "Nadia," mahina niyang usal. Napaatras siya ng kalahating hakbang. Pero hindi siya nakaalis. Parang nakapako siya sa sandaling yon hanggang sa hindi niya nakinaya. Binuksan niya ang pinto ng tuluyan at pumasok. Huminto ang tugtog at napalingon si Marcela. "Ikaw pala. Sorry, natagalan ka ba?"
Kinausap pa kasi ako ni Ma'am Raquel kaya napadaan ako rito. Lumapit siya agad, hinawakan ng kamay nito at hinila ito palayo sa piano. Hoy! Gulat na sigaw ni Marcela. Anong... Magagalit na sana si Marcela sa kanya, pero nakita siguro nito ang mga luha niya. Nanlaki ang mga mata ni Marcela. Hoy! Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nasaan ang sakit? May masakit ba sa paa mo? May nagsabi bang... Umiling lang si Vong. Hindi siya makapagsalita agad. Hirap siyang huminga. Yung tugtog, paos niyang sabi. Tumingin ito sa piano. Ano? Naalala ko lang. Napalunok siya. Naalala ko ang girlfriend ko sa tinutugtog mo. Hindi niya binanggit ang mukha. Hindi niya kayang sabihin na kamukha ni Marcela si Nadia. Baka kung ano ang isipin nito. Narinig niya ang sariling paghinga. Patay na siya. Patay na ang girlfriend ko. Lumambot ang ekspresyon ni Marcela. Sorry. Hindi ko alam. Napailing siya. Hindi mo kasalanan. Sorry din. Naalala ko lang siya sa piyesang yan. Mahilig ba siyang tumugtog? Tanong ni Marcela. Tumango siya. Mahilig siya sa painting. Pero yan ang paborito niyang piyesa. Nung unang beses ko siyang nakita, yan ang tinutugtog niya. Nanginginig ang boses niya. Hindi siya sanay magsalita tungkol doon. Matagal na niyang tinatago. Pero pagdating kay Marcela, hindi niya alam kung bakit parang ang gaan na sabihin dito ang lahat ng hinanakit niya. Miss mo siya? Sabi ni Marcela. Hindi yun tanong, katotohanan yun na paulit-ulit na kay Vong. Napapikit siya. Sobra, miss na miss ko na siya. 3 taon na pero hanggang ngayon nandito pa rin siya sa akin. Hindi ko makalimutan ang nangyaring aksidente. Lumapit ito ng kaunti. Hindi siya niyakap, hindi siya hinawakan, subalit tumayo lang si Marcela sa tabi niya. At sa kakaibang paraan, yon ang mas nakapagpaluha sa kanya. Pwede ba? Mahina niyang sabi. Pwede mo bang ituloy? Tumingin ito sa piano bago tumingin ulit sa kanya. Sigurado ka? Baka mas lalo ka lang malungkot. Tumango si Vong kahit sa ganoong paraan na lang gusto niyang maramdaman na naroon si Marcela. Gusto niya muling alalahanin ang naging una nilang pagkikita. Umupo ulit si Marcela. Huminga ito ng malalim at tinugtog ulit ang piyesa. Sumandal siya sa pader at marahang pumikit. Hinayaan niyang musika na lamunin siya. Hindi para saktan, kundi para ilabas ang sakit na matagal niyang kinikimkim. At sa bawat nota, alam niyang hindi siya tumatakas. Sa unang pagkakataon, hinaharap niya ang lahat ng sakit sa pagkawala ni Nadia. Kailangan niyang tanggapin na matagal nang natapos ang kwento ng babaeng mahal niya sa mundong iyon. Kinabukasan, dumating na ang team. Nangyari na nga ang shoot na tumagal ng 1 linggo. Hanggang sa sumapit na ang gabi ng huling araw ng shoot. Amoy dagat at usok ng inihaw na isda ang hangin. Nakapila ang mga mesa sa bakuran ng bahay ng tito ni Marcela. Maingay ang tawanan, pagod ang crew pero masaya. Parang piyesta matapos ang ilang araw na babad sa araw at alat ng tubig. Direk! Sigaw ng cameraman. Tagay! Hindi ako iinom. Otomatikong sagot ni Vong. Pero may inabot ng baso sa kamay niya. Ngayon lang, celebration! Napatingin siya sa paligid. Nakikita niyang masaya ang lahat. Ang tito ni Marcela nakangiti habang nagsasali ng alak. Ang mga mangingisda nagpapalakpakan. Ang crew niya ay tila nagkaroon ng bagong pamilya sa loob ng ilang araw. At sa gilid ay si Marcela. Tahimik lang itong nakaupo, nakikinig sa kwento ng mga matatanda. Natawa ito ng malakas sa isang biro. Simple, walang arte, at buhok na nakapigtails pa rin ng mababa kahit gabi na. Napabuntong hininga siya. Sige, sabi niya at ininom ang laman ng baso. Nagpalakpakan ang mga ito. Isa pa! Sigaw ng iba. Hindi niya namalayang nasundan pa yon hanggang sa uminit ang lalamunan niya at gumaan ang ulo. Direk, okay ka pa? Tanong ng assistant niya. Mas okay pa ako sa'yo, sagot niya at natawa. Pero ang mundo ay umiikot na. Lumipas ang oras sa halakhakan at kwentuhan. May kumakanta na sa videoke,
May sumasayaw at may natutulog na sa tent. Hindi niya napansin kung kailan siya tumayo. Ang alam lang niya, may kamay na sa braso niya. "Huy!" sabi ni Marcela. "Sobra ka na. Umayos ka, ang bigat mo." Tumingin siya rito. At sa liwanag ng bumbilya, parang nakita niya si Nadia. Hindi si Marcela, kundi ang Nadia na mahal niya. "Nadia!" bulong ni Vong. Kumunot ang noo nito. "Ano?" Hinawakan niya ang pisngi nito. "Bakit ka umalis?" "Lasing ka," sabi pa ni Marcela. "Halika, matulog ka na. Itulog mo na lang yan, para kang timang." Inalalayan siya papasok ng bahay. Malamig ang sahig, tahimik na sa loob at madilim. Mukhang nasa labas pa ang lahat at sila na lang ang tao roon. Nararamdaman niya ang init ng katawan nito sa tabi niya. Ang amoy ng sabon at pabango. Hindi yon amoy ni Nadia, pero yon ang amoy ng Nadia na una niyang nakilala. Ang amoy na kinahumalingan niya kaya hindi niya makalimutan. Nasa kwarto na sila ni Marcela kung saan siya tumutuloy. Bumaling siya sa babaeng umalalay sa kanya. Hinilan niya ito at agad na sinandal sa pader. Madilim kaya hindi niya gaanong makita. "Hoy, anong ginagawa mo?" bulalas ni Marcela. Naramdaman niyang nagulat ito pero hindi siya itinulak. Sa halip, gumalaw ang labi ni Marcela pabalik. Mas lalong uminit ang pakiramdam ni Vong. Hinawakan niya ang balikat nito, bumaba ang halik sa leeg. Nanginginig ang kanyang kamay, parang sinusubukan niyang hawakan ang alaala ni Nadia bago ito muling mawala. "Nadia!" bulong niya sa balat nito. Huminga ng malalim si Marcela. At doon, parang may malamig na tubig ang ibinuhos sa ulo niya. Bigla siyang napaatras nang maalalang wala na nga pala si Nadia. Pareho silang huminto at hinihingal. Ikaw ang lalaking yon?" Medyo gulat na sabi ni Marcela. Sinapo ni Vong ang ulo. "I'm sorry." Pero mukhang may ibang iniisip si Marcela. "Ako to! Ako yon!" Kumunot ang noo niya. "Ano?" "Ako to!" Ulit nito at binuksan ang ilaw. "Ako yon! Ikaw ang lalaking yon na hindi ko ganong maalalang mukha. Malinaw na sa akin ngayon." Anong sinasabi mo?" Iritado niyang sagot. Nakatayo si Marcela sa harap niya. Namumulang labi, magulo ang buhok, pero diretso ang tingin sa kanya. 4 years ago, sa isang villa, may party ron. Nag-gate crush ako kasama ang kaibigan ko. Biglang naniga si Vong. Hindi siya gumalaw, parang hindi na nga siya huminga. "Lasing ka rin nun," patuloy pa ni Marcela. "Nakita mo akong tumutugtog ng piano, di ba? At hinalikan mo ako. Doon tayo unang nagkita. Ikaw ang first kiss ko. Ikaw yun." Unti-unting umawang ang bibig ni Vong. Hindi pwede. Hindi totoo yan. Hindi ikaw yun." Hindi ito yon dahil si Nadia ang babaeng yon. Si Nadia ang minahal niya. Si Nadia ang babaeng nakita niya ng gabing yon at hindi si Marcela. "Alam ko ang piyesang tinugtog ko," sabi pa ni Marcela. "Alam ko ang sinabi mo pagkatapos. Alam ko ang suot mo. Itim na polo pang suot mo na natatawa ka, di ba? Kasi iba-ibang pangalan ang binibigay ko sa iyo noon." Naninikip ang dibdib niya. Parehong detalye, parehong eksena. Ang unang gabi nila ni Nadia, alam na alam nito. Kapag tinatanong niya si Nadia noon tungkol sa una nilang pagkikita, palagi nitong sinasabi na sa school naman talaga sila nagkita. Na hindi na nito maalala ang gabing yon kasi lasing na. "Tumigil ka," malamig niyang sabi. "Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw yon, naaalala ko na. Ikaw ang humalik sa akin ng gabing yon." "Tumigil ka," sigaw na lang ni Vong. "Ano gusto mo? Sa tingin mo maakit mo ko dyan sa mga sinasabi mo?" Napaatras si Marcela. "Anong maakit? Sinasabi ko lang na yun ang nangyari ng gabing yon, na nagkamali ako na basta ako nagpahalik sa'yo." Galit ang sumabog sa dibdib niya. "Bakit mo inaangkin yan? Bakit mo kinukuha ang alaalang hindi naman sa'yo?" Naguluhan si Marcela. "Ano? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo." "Hindi ikaw yon. Si Nadia yon." Sigaw niya pa. Tahimik ang kwarto pagkatapos ng sigaw na yon. Mabuti na lang at maingay sa labas. Walang nakakarinig sa sagutan nila ni Marcela. Narinig niya ang sariling tibok ng puso.
Nakita niyang nasaktan ang mukha ni Marcela. Wala akong inaagaw. Sinasabi ko lang na ako yon. Ano bang pinagsasasabi mo? At ano, yung halik kanina? Hinalikan mo ako kasi nagdidelirio ka na ako ang ex mo? Sira ulo ka naman pala. Umiling si Vong. Parang umiikot ang mundo niya. Naghahalo ang galit, alak at ang alaala sa kanyang buong sistema. Hindi niya kayang tanggapin. Kung totoo ang sinasabi nito, anong ibig sabihin nun? Sino si Nadia? Sino si Marcela? Ibig sabihin, kay Marcela siya na love at first sight noon at hindi kay Nadia. Pero ayaw niyang paniwalaan yon. Si Nadia pa rin ang mas lubos niyang nakilala. Ito pa rin ang lubos niyang minahal. Si Marcela man o si Nadia yon, hindi na yon ang importante. Ang katotohanang namatay si Nadia dahil sa kanya, yun ang dapat niyang isipin. Lumakad siya palabas ng kwarto. Hindi na lumingon si Bong, lumabas siya ng bahay. Naririnig pa rin ang malayong kantahan ng crew. Huminga siya ng malalim. Hindi sila iisa. Hindi sila iisa. Iba si Nadia at iba si Marcela. Paulit-ulit niya yung sinabi na parang dasal. Parang pakiusap dahil kung hindi, baka tuluyan na siyang mabaliw. Kinabukasan, maaga na siyang umalis. Nauna pa nga siya sa team niya na umuwi. Kailangan niyang umalis. Hindi na siya babalik doon. Kailangan niyang kalimutan ang pagkalitong dinudulot sa kanya ni Marcela. Nawala ang buhay ni Nadia dahil sa kanya, kaya dapat ay hindi siya maging masaya dahil lang kay Marcela. Sa isang babaeng kamukhang-kamukha ng babaeng nawala sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na minsan may mga taong dumarating sa buhay natin na magpapaalala ng mga nawala, pero hindi ibig sabihin nun na sila ang kapalit. Bawat tao ay may sariling pagkatao. Ipinakita sa kwento na kapag hindi natin hinarap ang sakit at trauma, lumalabas yon sa maling paraan. Maaring galit, pagtanggi o pananakit sa ibang tao. At kung nagustuhan nyo ang part 1 ng kwento na ito, sabay-sabay nating pakinggan bukas ang part 2. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.